Mainit na balita. Yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating, sabi ko nga, dating senadora, dating DOJ Secretary, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen. Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry ride yan. You know? Bakit mo pagsasabihan yun? Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema? Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Last Friday, Nelson at Sen, medyo meron tayong isang issue na nabitin yung binabanggit natin. Kasi marami ang namalakay sa atin. Pero isa lang yung nabanggit natin, yung sulat ng Korte Suprema sa Kongreso natin. Pero isa lang ang nabanggit natin Pero dito kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating, sabi ko nga, dating senadora, dating DOJ Secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen. At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista. San Baka naman hindi totoo yan. Hindi. Kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili ng peking DVD. Peke? Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Ayun, tama. Pirated DVD, Kasi kung peke DVD, walang laman yan. Yun ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng Iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung may sinasabi ka, judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ Secretary, doon po unang narinig sa kanya. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ Secretary. DOJ Secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry ride yan. Ganun ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yon? Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun Opo. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petition na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay. At yun ay in-itemize nga. Yes po. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itong kulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos Kapag gano'n ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon? Umaakto sa petisyon. Bakit mo naman sasabing sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay ako sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Dating kasapi siya, Opo, dati siyang Associate Justice nga po Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung ikaw ay wala na dito, kung umasta ka,
Isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi siguradong hindi kikibo, di ba? Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, nako. Baka may kalalagyan yan. Mga halihaw ng pwede mo ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw baka kung isa-isahin natin baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado ng tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng ng Kamara de Representante, anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny, Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny, Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya kasi nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Binalita din natin yan dito sa ating palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng newspaper na to? Inquirer po, yung fearless views. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili nila. Fearless views. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Yan, yung tatlong impeachment. Ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama doon sa order of business within the 10 session days. Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Yung tatlo? Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Ibig sabihin, lahat po ng gagawin ninyong pagsagot doon sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Bakit nga po? Importante kasi na tayo magtapatan sa isa't isa Yung walang kasinungalingan. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na Halimbawa, tinawag siya doon, Bakit mo sinabi na yung tatlong unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business
within the 10 session day period as required by the Constitution. Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi nga, halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong 3 ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O di pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Isang kasong kriminal. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga kapatid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, 3. Yung 3 nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Supreme Court, ito po ang estado ng 3. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung unang saysay, 3 impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung 3 responsableng grupo na nagsulong ng 3 impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang reklamo. Sa inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office ng speaker. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Hinahanap natin, hindi nila ginawa.